Mga kababayan, binuking po ng The Manila Times ang pagiging dual citizen ni Secretary Gibo Chodoro ng Department of National Defense. Naku po mga kababayan natin, ano kaya magiging palusot po dito ni Gibo Chodoro na passport holder pa pala ito na 10 years po yung validity. Yun. Itong mga nagsasabing sila po is pro-Philippines, kaya galit na galit sa China, pero pabor sa decision ng ICC, ng Netherlands, pabor din sa mga decision ng Amerika, no? Putyang gala, dual citizen pala ito. Anyway, bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like po sa ating video, mga kababayan. Okay? Ayan, The Manila Times po yung nagbisto, ha? Baka sabihin nila, fake news na naman ito. And, alam mo, marami nagko-comments dyan, mga kababayan po natin. Pakita natin, ito ba yung passport na sinasabi nila, Maltese or Malta? Yon, okay? Republica ta Malta, Republic of Malta. Yon, sana all talaga Gibo Chodoro. At ang kanyang passport ay may validity po na 10 years from December 2016 to December 2026. Aba, hindi pa expire. Na? Kaya pala nakapag-travel pa sila sa Europa, no? Ito yung literal na European, no? European pala itong si Gibo Chodoro, mga kababayan po natin. Alam mo, ito yung mga taong nagsasabi, "Pero Philippines tayo, dapat lumaban tayo sa China." Ito yung mga taong parang gustong magkagera. Ito yung mga taong gustong mag-imbak ng mga kagamitan dito, mga missile na yan, no? Dito sa ating bansa, mga missile ng Amerika, gusto nila dito itampak. Magpatayo ng factory ng bala dito, gustong-gusto nila. Kasi kahit pala magkagera, putyang ina, lipad lang sila ng Malta. Oh, let's go to Malta. European pala itong si Gibo Chodoro, mga kababayan po natin, no? And, alam mo, yung mga taong malakas magsabi na pro-Philippines po sila, no? Ito po yung mga taong mga hipokrito talaga. Parang mga tulpo. O, di ba? Dual citizen din sila. American citizen din. Ito mga Marcos, di ba? Mga oligarko. O, mahilig sila magbiyahe-biyahe sa ibang bansa. Kasi kaya nila magbiyahe kahit pa magkagera dito. Eh, wala po silang pakialam dyan kahit magkagitgitan dyan sa China. Na imbis idaan sa diplomasya, yung pakikipag-usap sa issue ng West Philippines. Alam ko mahirap i-discuss yung sa issue ng West Philippines. No? Pero dapat idaan sa diplomasya, hindi sa gigilan. Mahirap yan. Ito, malakas pa itong mga pagbatikos kay Vice President Sara, kay President Duterte, sa mga kaliado ng mga Duterte. Dahil ang Duterte daw is pro-China. Pro-China, allegation lang. Pero siya is pro-Europa dahil may passport mismo. Mga kababayan natin. Anyway, tingnan natin ang ilang reaction po. Kagaya nito, sabi ni Ma'am Clarita Carlos, dating Secretary of National Security Council, o ano ba yan, official ng National Security Council, o National Security Advisor. Ayan, sabi niya dito, this agency has 1 billion intelligence fund but did not know the citizenship of cabinet members. Yikes! Nako, si Lola Carlita nagsasalita na. No. Si Lola Clarita naman. Si Lola Clarita Carlos nagsasalita na po. Ayun. 1 billion po yung intelligence fund. So, saan nyo kasi ginagastos yan? May intelligence fund na 1 billion, tapos hindi alam na yung kanilang secretary para is Malta National. O, di ba? So, ito na nga po, mga kababayan natin, no? Na malamang hindi lang po itong si Gibo Chodoro, yung may mga tinatagong citizenship. And wala kasing sikreto na hindi nabubuking. O yan, dahan-dahan na po naglalabas ng kanilang baho. Diba? Tapos, may plano pa itong tatakbong presidente. Tapos, alam nyo, ito yung nakakatakot dito, mga kababayan po natin, ha. Si Gibo Chodoro, syempre, secretary yan ng National Defense po natin. Siya may access ng national security po natin. Tapos, sila po is dual citizen. Diba? Matatakot ka dahil ito yung talagang double agent, di ba? Kung may posibleng mga espiya, yan ang mga posibleng espiya. Kasi yan talaga is may passport ng mga ibang bansa.
Di ba? Pag double agent sila, pro-China sila. Di ba? Tapos, sila pala ay may mga pasaporte ng European. Delikado yun. Di ba? Sila yung nakakaalam sa national security natin. Tapos, sila yung nagdidepensa ng national security natin. No? Sila yung magdidepensa ng teritoryo natin. Tapos, ibang passport holder po sila. Tapos, gusto bang tumakbong presidente? Nakakatakot yan, mga kababayan natin. Basahin naman natin ang sinasabi ni Miss Cathy Binag. Sabi ni Miss Cathy Binag, Gibo, Kasilam at BBM ka. Na-release ang iyong Malta issue dahil kanino? Sa may hawak ng midstream. Sino kayang pinapatamaan dito ni Miss Cathy Binag? Ay, may nakalagay pala, #TambiMobs na ako po. Dapat kasi Gibo Chodoro, maging pro-Tambi ka rin. Dapat kampi-kampi ka kay Tambi. Huwag puro kay Lisa Tanas at kay BBM. Kaya tuloy, no, nabubulgar ang iyong passport. Yung may hawak ng mystery media. Alam mo, may analysis din ako diyan, mga kababayan natin. No? Sa atin lang to. Kasi itong si Gibo Chodoro, tumakbo itong presidente. So ngayon, nasa national defense siya. At may mga lumalabas na mga political analysis. Hindi pa sinasama sa survey si Gibo no? Yung mga magagaling daw na mga naging presidente, kagaya ni Ramos, ni Magsaysay, ay naging naging secretary ng National Defense. Yun daw yung magagaling na mga presidente. Yun yung masabi ng mga political analysis. Ano ko lang sa mga dilawan. Natin yan, itatopic natin yan sa mga next topic po natin. So mukhang ito yung nila, mukhang ito na yung kanilang inapalabas na issue, no? Kasi itong si Gibo Chodoro, malaki kasi ang posibilidad na tatakbo rin itong presidente. Kasi tumakbo rin itong presidente. I think yung nakalaban niya that time is si Fernando Po at si Gloria ata. Correct me if I'm wrong parang yun ang kanyang nakakalaban, no? Na syempre hindi naman siya nanalo. At siya po is dilawan talaga yan, si Gibo Chodoro. At si Gibo Chodoro, inoperan din yan ni President Duterte na maging Secretary of National Defense. Pero tinanggihan niya, no? At dito siya kay Bongbong Marcos pumayag na maging part ng Cabinet Secretary. Kasi alam niya kasi na hindi siya makadiskarte doon Alam niya kasi na hindi sila makakagalaw ng maayos doon. Galawang European. Hindi sila makagalaw doon kay President Duterte. Kaya siguro hindi niya tinanggap. So sabi ni Miss Cathy Binag, this is TambiMobs. Okay? And mamaya, balikan natin yan. And ang sabi po ni Ma'am Malotikia, we demand a hair follicle for the first family in cabinet before fourth zona. Yan naman yung panawagan niya. Kasi, alam mo naman, yung mga involved doon sa nangyari po sa Amerika, yung trahedya na nangyari po sa grupong o government entourage na kasama sa Manila International Film Festival. So, pero siyempre, Cabinet Secretary, kasama din dyan si Gibo Chodoro. Tama, mag-hair follicle po sila lahat. And ito po yung palusot ni Gibo Chodoro. Okay, basahin na po natin yung kanyang palusot, mga kababayan po natin. Basahin natin. Mula sa 1PH, 6 minutes ago lang po ito, bago nag-response na po siya. Kasi umalingaw-ngaw na ang balita na siya po is dual citizen. Sabi niya dito, nilinaw ng Department of National Defense, DND, na matagal nang isinoko at ni-renounce ni Defense Secretary Gilberto Chodoro ang umano'y Maltese passport niya bago pa siya naghain ng kandidatura noong 2021 para sa 2022 elections. Ayon kay DND spokesperson Asik Arsenio Andolong, na ipaalam ang passport na ito sa Bureau of Immigration at Comelec bago ang halalan at sa Committee on Appointments bago pa siya kumpirmahin bilang kalihim ng depensa. Dagdag pa ni Asik Andolong, malinaw ang motibo sa pagpapakalat ng isyong ito, lalo na sa timing ng pagpalabas ng artikulo. Yun naman pala, The Manila Times, no? Kansilado na daw pala yung kanyang passport at na-renounce naman din pala. Okay, pero asaan yung ebidensya? Napakabilis lang kasi, napakadali lang, mga kababayan natin. Nasabihin mo, na-renounce ko na. Parang nangyari kay Erwin Tulfo, di ba? Na-renounce na. Pero,
Asan yung ebidensya? Asan yung mga supporting documents? Pakita nyo po sa taong bayan. Putya yung mga ito kasi, mahilig po sila mga kababayan po natin sa transparency, accountability. Dapat ang lahat na official ng gobyerno mananagot, no? Dapat may transparency sa lahat na ginagastos, pati po sa kanilang tunay na pagkatao. Pero yung mga ito, nagtatago. Kung talagang na-renounce niya na yung kanyang citizenship as Malta or Maltese, iti dapat ilabas niya. O, nasaan yung supporting documents? Asan yung mga certification o kung ano-ano man yan na magpapatunay na talagang isinuko mo na yung iyong pasaporte. Sinuko mo na yung pasaporte. Good job. You are now Filipino citizen lang talaga. Diba? Pero ito questionable ito talaga mga kabayan po natin. Itong mga nagdudual citizen. Kasi anytime from now or anytime no, na ilalaglag nila yung ating bansa, isusuko yung teritoryo ng ating bansa sa mga dayuhan, no? Dahil dati na silang citizen ng isang bansa, anytime pwede silang pumunta doon. Anytime pwede silang mag-apply ulit sa citizenship. No? Dahil pansamantala lang po nilang isinuko o ni-renounce yung kanilang citizenship. Pwede pa rin sila doon. Kaya ito yung nakakadelikado, no? Kaya dito lang tayo sa tunay na Pilipino, yung walang ibang citizenship, kundi Pilipino lang. Pro-Pilipino at pro-taong bayan. Di ba? Huwag tayo masyadong magpauto sa mga propagandista na nakaupo ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero tutok tayo, antayin po natin itong press conference ni Claire Castro, paano nila papalusutan itong maanumalyang iskandalo sa Los Angeles County kasama si Liza Tanas. Alright! So, comment po kayo dyan sa ating comment section. Bukas po yung ating comment section, mga kababayan. Of course, no? Hindi naman natin sinasabi na talagang dual citizen pa rin hanggang ngayon itong si Gibo Teodoro. Pero, inihinga natin siya ng kanyang supporting documents na magpapatunay na talagang kansilado na yung kanyang pagiging Malta citizenship. Thank you and God bless, mga kababayan.